Tila umaatikabok ang mga naging kaganapan sa Senado ngayong linggo, mula sa Senate coup hanggang sa barilan sa loob mismo ng Senate premises. Kaugnay niyan, makakasama natin ngayon sa studio ang ilan sa ating reporters on the ground na nag-cover sa loob at labas ng Senado noong Mayo 13. Magandang gabi, Hannah T. at Andrea Salve, kasama natin ngayong gabi at welcome sa Politico Nightly. Taga rito ka naman, di ba? It's good to be back. And of course, si Andrea. Unahin ko si Hannah. Hannah, yung pagkakataon na tumayo si now Senate President Alan Peter Cayetano at sinabi niyang nasa premises na ng Senado si Senator Bato de la Rosa, wala talaga kayong hint mula doon sa newsroom ng Senate? The moment po kasi na sinabi na merong in-express itong si now SP Alan na we have 13 votes. I had the nagka-gut feel na ako na Senator Bato will probably show up. Pero I needed a sound bite, kumbaga, like an attribution na nanggaling na kay SP. So, right after nung narinig namin, kasi we're monitoring from the Senate room, the press office. So, nung nalaman na namin, nung sinabi niya na yun, tinakbo ko na agad. Pumunta na agad ako sa plenary. And then, sakto, nung pagdating ko doon, nadapa pa actually si Senator Bato noon when he showed up. Tapos, umiiyak na siya, parang getting hysterical. And then, pinapakita niya sa amin yung hand niya. Yung sinabi niya na, Nasugat. grabe tong gobyerno na to. I think, if I can remember it correctly, he was saying na, nakakalungkot or he's very disappointed sa Marcos administration kasi ganun daw yung treatment sa kanya. So, then and there, nagka-gut feel na ako na he's probably going to show up. Yung madalas na sinasabi ng mga Senate media, naku, nalunisan na naman tayo. Yung araw na yon, hindi pa kayo nag-e-expect na magiging siksik sa mga balita at mga breaking news. Kasi wala kayong idea, tahimik. Pero ang alam nyo, magkakaroon ng kudita. Yes, no morning. Pero usually kasi pag matagal ka na sa Senate beat, pag umaga, tahimik, may chance na sa session, something's gonna happen. So, nung may ugong na ng Senate ko, naka-alerto naman na kami noon. Tapos nag-aasaran pa kami sa loob ng press office na, may nagpapakain, ganun. Ibig sabihin, may mangyayari sa afternoon. Kasi every time may pattern na ganun talaga sa Senate. But ikaw, Andrea, yung pagkakataon na kasama mo ang mga taga-NBI, is it your first time na makarating doon sa building ng GSIS? Likod lang yun nung kasalukuyang Senate ngayon. Although itong buong building na ito talaga ay talagang building ng GSIS. First time po. Super confused kasi ang laki pala niya. Hindi mo kabisado, Hindi no? ko po Paikot-ikot. kabisado. Napakalaki niya. So, it seemed like it was a new world kasi para ang laki, ang lawak. Tapos yung ginawa namin, umakyat kami sa floors. So, unang beses ko po talagang makatapak nun sa GSIS building. Pero informed ba kayo kung ano yung reason bakit kayo nasa GSIS building? Yung mga kasama mong media ba, alam nila yung reason? Ang nabanggit sa amin ay magkakaroon sila ng monitoring doon sa mga areas doon sa GSIS na connected sa Senate. Parang augmented sila daw kasi. Sabi nila, augmented sila to secure the area. Pero hindi ba kayo nagtanungan, magkakasama ng mga ibang stations, ng mga reporters na hindi kaya huhulihin na si Senator Bato de la Rosa? Of course, there will always be gut feel. Kasi parang ang GSIS, malapit po sa Senate . Alam naman namin yun na malapit siya sa Senate. So, sabi namin na, baka ito na nga yun, na baka mahuli na today. Pero ang sinabi nila, ang sinabi ng NBI sa amin was augmented sila to secure the premises ng GSIS. Ang usap-usapan sa social media, Andrea, yung drilling na ginawa, kwentuhan mo nga kami, ano bang katotohanan doon sa drilling na yun na nangyari? So, actually, nung time po na yon, we were at the Senate GSIS exit
nung mga oras na yon. Me, yung mga kasama po natin na iba, mga kaibigan din natin sa media, and several agents. So bigla pong may lumabas na GSIS personnel at nagsabi na may narinig silang kalabog or ingay doon sa isang area sa loob, sa ground floor. So immediately, dahil nga parang they were there to secure po, di ba, the premises, sumunod po agad yung mga NBI agents doon sa loob na yon. Okay. And then, ang naabutan namin was lalaki na dinidrill yung door na yon. Tapos tinanong ko po yung mga tao, sino po sila, ano po yung ginagawa nila. And then, a GSIS personnel told me na carpentry daw po yun. Okay. Oo, carpentry. And they were actually sealing. Yun yung kanilang ginamit na term. Siniseal po nila. But the timing, kasi nasakto na nagkakaroon na ng hinalang huhulihin si Senator Bato de la Rosa. Ayun nga, yun din ang kinagulat namin. Siniseal daw nila yung door na yon kasi ang may access lang daw po noon ay yung Senate side. Okay. So they were sealing it sa side nila para hindi na raw po madaanan kapag yung pagmagulo na doon sa kabilang building. But shortly after, nung parang na-assess ng NBI na hindi naman siya cause for alarm, bumalik po kami sa Senate GSIS exit Okay. gate na yun. Hindi nyo na Bumalik po nasaksihan kami. yung mismong barila na? Hindi po namin nasaksihan yung reported na kung saan unang pinutok kung saan unang nangyari yung shooting. Okay. Kasi ang nangyari po, mahabang kwento. Punong pagkadating namin doon, around 6 p.m., lumabas ng parking, Okay. ganyan. Sinalubong po kami ng mga GSIS personnel at inikot nila kami sa mga exit and entry points to the Senate Okay. ng GSIS. So, meron, as far as I remember, merong 9 points na supposedly iikutin namin. So, meron po doon sa may garden ng GSIS, meron po doon sa main gate ng GSIS, meron ang third point, yung Senate GSIS gate. Okay. Yun po yung third point. Tapos, yung fourth point po na pinuntahan namin, yung second floor nung GSIS, kung saan yung reported na Yung nagpaputok. warning shot na nangyari. Yeah, yung warning shot Do you na have nasa- any information, Andrea, gaano karami yung NBI agents na kasama ninyo nung time na yon together with the other members of the media at anong klaseng armas ang bit-bit nila? Okay. Yung NBI agents, hindi ko po kasi alam yung specific bilang. Pero kasi po, meron din silang tinatawag na volunteers. Kumbaga yung mga force multipliers nila. Yun po yung magkakasama po sila na agents and volunteers. Siguro mga around, mga less than 20 or more or less 20 people. Madami din. Madami po. At I forgot to mention na every point, parang nalalagasan kami ng mga kasama kasi nag-a-assign sila ng 2 personnel per point. Hindi kayo natakot at that certain point? Nung una po, parang napaka-light lang naman po ng mood ng everyone. Kasi iniikot kami ng GSIS personnel at every point, ina-explain nila sa amin kung saan papunta tong point na to, kung ano yung nasa kabilang side. So, hindi namin in-expect na aabot siya sa ganung punto. Na Puntahan magkakabarila. kita, Hana. We were monitoring the news last Wednesday. Ikaw yung nandun mismo sa loob ng Senate nung biglang nagpaputok ng warning shot si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Nung unang narinig mo yung putok ng baril, you were hysterical. And I heard si Marlon was saying, Hana, kumalma ka. Yes. Anong umaandar sa isipan mo at that certain point? Kasi po, meron po kasi kaming group na Gen Z reporters sa Senate. So obviously, it's our first time experiencing that. Nung time po na yun, nakahilera na kami sa harap and then may osaa sa harap namin trying to block us from passing the hallway, which is yung shooting scene nga itself. Noong una, nakakatulong kasi na may mga kasama kaming senior
Reporters. kasi po sobrang lakas talaga ng loob nila. So, kinakabahan na ako nung nakita kong may tactical position ang ginagawa na may lumuhod na, meron ng dumiretso dun sa veranda. May veranda kasi dun. Pero nung first shot, napasigaw talaga ako kasi hindi po namin inaasahan yun. Definitely, no one would ever expect sa buhay reporter, buhay media especially na nasa loob kami ng isang sobrang tinitingalang gusali. So, tinry ko po yung best ko na i-report pa rin kasi I was told by our coordinator na, Hana, i-flip mo yung camera, tutok mo yung, kasi naka-zoom po ako na live nun. So, first batch nung shots, binilang ko pa in my head. Parang, in-ignore ko yung fear kasi inisip ko, okay, I'm live. So, I counted, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I heard 6. And then, nung nagsunod-sunod, nadapa na kaming lahat, na ganun ako yung natulak ako. So, nadaganan ko yung isang mannequin doon kasi meron po dong exhibit doon sa hallway. Kasi National Heritage Month, so may display na mga mannequin, and then may mga tela. So, nung natumba po ako, nakita ko po yung cameraman ko, natumba rin siya, and other Senate reporters. Doon na nagpanic yung utak ko na, shocks, hindi ko na mabilang yung bala yung putok na naririnig ko. So, hindi ko nga po namalaya na ganun pala kalakas yung sigaw ko kasi hanggang sa nakalimutan ko na naka-live pala ako. Bumalik po yung sanity ko nung nakita ko si Sir Marlon, yung senior ko po sa Senate, which is our digital head. So, nung time na yon, hinila niya ako papunta sa parang isang safe part kasi may corner doon. Sabi niya sa akin, Hana, kumalma, kalma ka, dito ka lang, as inuulit-ulit niya. Tapos hindi ko nga po napansin na may portion pala na naka-front cam ako. Kasi napindot ko ata or something. Tapos may tumatawag pa na isa, Abante po ata yun. Na parang, live din ba ako sa Abante? Hindi ko na alam. Tapos, kaya hindi ko po alam kung naka-live pa, naka-up pa yun. Kasi, wala na kaming marinig. Sigawan na lang talaga. Hindi mo na rin naririnig si Pinky Webb Hindi at that na po certain talaga. point. Kasi ang sabi ni Pinky, Hana, gusto ko, kailangan ko, isave mo muna yung Ay, sarili hindi ko siya mo naririnig nung mga nun. punto na yun. Pero ano ang nagpakalma sa'yo? After nung putukan, after nagtakbuhan, anong nagpakalma sa'yo? I would say, I would give credit po talaga to Sir Marlon. Kasi, sobrang inalagaan niya ako nung time na yun na dito ka lang, secure, like magtago. Kasi may corner nga doon. And then, nung natigil yung, kasi ang sobrang nakakabigla po was nung unang onti pa nung putukan. Nung nagsunod-sunod, syempre hindi mo maiwasang matakot. Kasi inisip ko po nun, what if pumunta sa amin? Ang dami naming media doon. Tapos, meron pa kaming mga kapwa reporter na may sakit sa puso, ganun. So, yung binabalik ako ni Sir Marlon sa, Hana, you're live, ganun. So, doon ko naisip na, okay, I have to finish hanggang sa kung anong mangyari. Na whatever. andun ka pa din Yeah. talaga sa pagganap mo ng trabaho, ng tungkulin mo as a journalist. To describe yung naging experience nyo in one word. Ikaw, Andrea. Crazy. Ikaw, Hana. Talaga. Yeah, same po, crazy. It was a historic. crazy day. Right? What? Crazy Yeah. day. Sobrang wild. No, at saka hindi nyo makakalimutan yung ganyang experience. Yeah, Yung sabi nila na nabinyagan kayo. Opo. Ano? Yun din. Super fun. Fun fact, kami din magkasama ni Hana during the arrest of former President Rodrigo Duterte last year. Yeah. So, kami rin yung... Parang lagi kaming nabibinyagan. Naandun kayo sa magkabilang side ng sitwasyon. Alright, nako, maraming salamat Hana T at si Andrea Salve, ang ating pong mga reporters from the Senate and NBI.